Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek po. Yan. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aawitan, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Ama naming banal na taasan sa mga langit, maraming salamat po sa mga araw na ito na kami po inyong iningatan at wala po nangyaring masama. Pinapasalamatan din po namin na patuloy niyo po kaming binibigyan ng mga blessings and good health at ngayon po ay nandito pa rin po kami sa inyong harapan nagpupurit, nagpapasalamat. Dadalahin po namin ngayong gabi na ito na bigyan niyo po kami ng mga magagandang boses upang may handog po kaming magandang awitin po para sa inyo at bigyan niyo rin po kami ng katunan, kasipan, kalaman upang may maintindihan po kami sa aming mapapakinggang mensahe po ngayong gabi. Ito lang po sa matiling sa pangalan ni Jesus. Amen. For our first song, let's sing, I Will Sing of Jesus' Love. Para po sa ating pagsisimula, ating pong awitin ang To God Be the Glory. Tayo pong lahat ay magsitayo. It is like
Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod para po sa ating panalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga oras nito na kami po ay inyong muling tinipon-tipon sa inyong bahay-sambahan upang patuloy po kayong papurihan, Ama. Lubos rin po kami nagpapasalamat sa buhay at kalakasan ninyong ginagawad sa bawat isang naririto. Ama, dalangin po namin sa mga oras nito, linisin nawa kami sa aming pong mga kasalanang nagawa. No, Panginoon, patawarin niyo po kami, saman po kami nasumpungan ng kulang ng kasala, sa salita, sa gawa. Di man po tayo hayak nang sa ganun kami po ay maging karapat-dapat sa inyong paanan at upang patuloy po kayong papurihan. Dalangin po namin, Ama, sa mga oras na ito na wa po ang inyong pong presensya ang siyang aming madama sa mga oras na ito, at din po gabayan niyo po kami sa aming pong pagsamba, patnubawian niyo po ang bawat isang naririto. Ganun din po bigyan nawa kami ng katalinuhan na aming pong maintindihan ang mga mensaheng nais niyo pong ibabatid sa amin, at nawa, Panginoon, ito po ay aming hindi makalimutan at ma-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pumuhay. Dalangin din po namin, Ama, ang mga kapatirang hindi po namin kapiling sa mga oras na ito, nawa po sila inyong dalawin, saman po sila naroroon, ay sila po inyong Panginoon ay dalawin at ipuin po kanilang mga puso. Kung sila man po ay may mga karamdaman, nawa sila po inyong pagalingin upang sila po ay patuloy po muli po namin makasama dito sa bahay-sambahan. Maraming pong salamat, Ama, sa inyong patuloy na pagdinig sa mga hinaing. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang gabi po, happy midweek. At pinasasalamatan po natin ang Panginoon sa loob ng kalahating sanglinggo. Tayo po ay naririto para siya po ay ating purihin sa Espiritu at katotohanan. Sa gabi pong ito, ang aking bahagi po ay pagpapakilala sa mga may bahagi dito po sa inyo pong harapan. Ang nanalangin, ang ating pong chorister ay walang iba kundi si ano ito pangalan? Alaysa. Yan, si Sister Alaysa Mascardo. At sinundan po ito ng panalangin ni Brother Alvin Mascardo. Yan, lagi kong nakakalimutan ang mga pangalan ng kabataan. At bago po natin maririnig ang mensahe patungkol sa banal na kasulatan na dadalhin po sa atin ni Pastor Bal, ay magkakaroon po muna ng isang awitin. Ang magbibigay po ng awit sila Brother Alvin Mascardo, John Robert. Yan, sila po ang mag-aawit. Ang aking bahagi po ay ang inyo pong lingkod ay si Brad Jimmy Salazar, Senior. Ngunit bago po natin maririnig ang mga mensahe patungkol po sa banal na kasulatan, tayo po ngayon ay magkakaroon ng pulong panalangin. Kung sino po ang mayroon pong request na gusto niyang ipanalangin sa Panginoon, siya po ay magpahayag kung sino po ang mayroon pong nais ipanalangin sa ating Panginoong Diyos. Sige po, open po sa lahat na kung sino po ang mayroon pong nais na ipanalangin sa Panginoon.
activity ng ating mga tatlong care group na atin pong pinapasigla ay pagpalain yung ating mga programs ng ating bawat care groups na ginagawa, na nawa yung mga kapatid na mga mahina ay atin po silang maalalayan sa pamagitan ng care groups na ito, na mapapansin yung ating mga kapatid na medyo may kahinaan sa pananampalataya, atin po silang maalalayan. So, magisigasig sila sa pagdalo ng ating mga activities sa mga care group natin. So, yun po mga kapatid ang akin pong isama sa ating dalangin. Sister Ann, Romo, yung mga Nonyes and family, at ganoon din, dalangin natin kasama si Brother Proline, ating mga kapatid, na sila po ay bibigyan ng Panginoon ng panaginip na sila ay maalaala nila, mga kapatid, ang katotohanan na kanilang minsan ay naiunawaan na, natanggap na. So, yun po ay mga panalangin na akin pong ipasama sa atin ngayong gabi. Okay po. Sino pa po ang mayroon pong request panalangin? Ako po, brother, meron. So, ang aking request ay atin pong ipanalangin na yung mga nabautismuhan dito nakaraan, na atin pong mapasyalan, na sila po ay ipanalangin natin sapagkat wala pong imposible sa Panginoon kung tayo ay gagawa, na sila po ay muling bumalik dito sa ating church. Yun lang po. Sino pa ang may panalangin? Pasasalamat. Sister Irene, wala ka bang pasasalamat sa Panginoon? Or Hello. Ayan. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kalahating linggong nakalipas ay ginabayan niya po ako, ganoon din po ang aming pamilya, ganoon din po, nagpapasalamat rin po ako sa Panginoon sa paggabay niya po sa anniversary ng Central Siksikan. Nag-umpisa po ito noong linggo, naka-parade po at maganda naman po ang weather condition. Ganoon din po, nung Monday, nagkaroon po sila ng eye check-up. Yan, naging matagumpay rin po at marami rin pong pumunta. At kahapon po ay successful rin po ang kanila pong pagbunot sa ngipin na yan, dental mission. So, sinama na po doon yung feeding program para sa mga kabataan. At yun din po yung lecture ng ng PNP. Ayan. So, patuloy po natin silang idalangin ngayong darating pa na mga araw na nawa pagkaluban sila muli ng magandang condition ng weather. Ayan. And then patnubayan rin sila ngayong Sabat at nawa ay walang mangyaring mga kapamakan sa kanila. Gandun din ang mga leader doon, patnubayan sila sa kanilang paglilid. Ayan. So, hindi ko po alam kung ano bukas yung mga activity nila. Ganun din po sa Friday. Pero sa Friday daw po ay parang dental rin ata. Ayan. okay po. Marami pong salamat. Sino pa po? Amen. Sino pa po ang mayroon pong pasasalamat sa Diyos? At kung wala na po, ako na lang po. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon noong nagkasakit ang aking
may bahay, si Sister Irene. Ano ho, alam po ninyo mga kapatid, sa pamamagitan ng ating panalangin at ang mga may karamdaman ay gagaling sila sapagkat nakasulat sa banal na kasulatan na ang lahat ng mayroong karamdaman ay ipanalangin ng mga leader ng iglesia, sila ay gagaling. Ano ho, nagpasalamat ako sa Diyos sapagkat hindi naman matagal ang kanyang karamdaman nung tinarangkaso siya at hinika pa mga kapatid. Ang ginawa ko, sige ako panalangin sa Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, ang panalangin ay napakabisa sa buhay ng tao. Yun po ay gagawa ang Panginoon ng mga himala para makita ng Diyos o ipakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, siya ay nariyan. Siya ay tutugon kaagad, no, sa ating mga panalangin. At isama pala natin sa panalangin si Reggie. Kasi mga kapatid, nung nakaraan nakausap ko siya, hindi na siya nakakapagsimba, no, doon sa Taytay. Sabi ko sa kanya, kasi ikaw, papunta-punta ka kasi dyan, naghahanap ng trabaho, kadami namang matarbahoan dito. Ayan, hindi ka na tuloy nakakasimba dyan. Sabi ko, ilang araw o ilang linggo ka nang hindi nakapagsimba. Sabi niya, simula pa nang ako ay pumunta dito. Sabi ko, abay, matagal na, mahigit na 1 buwan. Kaya sabi ko sa kanya, yan lang ang ating puhunan sa bulupang ito, yung ating pananampalataya. Huwag mong pababayaan ang iyong pananampalataya. Kasi mga kapatid, nakikita ko sa kanya na parang nung nakaraan ay nagtrabaho na siya ng Sabado. Sabi ko, yan ang wag mong gawin. Kaya sabi ko sa kanya, mabuti pa, umuwi ka na lang dito para lagi tayong magkasama-sama sa kapag-araw ng Sabat, makapagsamba tayo. Napakahirap mga kapatid sa mga anak na malayo sa piling ng kanilang mga magulang, lalong-lalo na kung ang pananampalataya ay malambot pa, hindi pa malalim ang pagkaugat. No? Kailangan naroon ang mga magulang na kag-guide sa kanila. Ano ho? Kaya isama natin siya sa panalangin na ang banal na Espiritu nawa o ang Diyos ang magbigay sa kanya ng mga pangitain upang siya ay magbalik loob at magtumibay sa kanyang pananampalataya. Wala na po ba mga kapatid? Mayroon pa po. Ayan, ako po ay nagpapasalamat sa kalahating linggo na binigyan kami ng malakas na pangangatawan ng aking buong pamilya sa pang-araw-araw naming pagtatrabaho. Yan, na hindi kami pinababayaan ng Panginoon at hindi kami pinagkukulang sa aming pong pangangailangan sa araw-araw. Ayan, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na ginabayan ako sa aking pong pagtatrabaho. Iningatan po ako ng Panginoon at gayon din po si Papa sa kanya pong pamamasada sa araw-araw at gayon din po kay Queen sa kanya pong pagpasok sa school at kay Mama. Gayon din po kay Myra na lagi ko rin pong isasama sa dalangin yung kanyang medyo may conflict pa na sa kanya pong balakang kasi medyo hindi pa talagang naka-recover talaga doon sa kanya pong yung mga past na mga buwan talaga na kasagsagan pa talaga niya. So hindi pa talaga naaayos pa yung kanyang balakang. So medyo namumroblema pa siya, na hindi pa siya masyadong nakakatagal sa mga gawain. Kaya sama rin po natin sa dalangin na nawa si Myra ay talagang lubos na talagang maging successful heal na yung kanyang balakang at hindi na siya mamumroblema. Gaya din po sa aking anak, ayan, na patuloy ko ring dinadalangin na nawa ang anak ko ay lumaki ng mabuting bata, masunurin sa magulang, lalong-lalo na yan may takot sa Diyos at nagpapagamit siyempre sa Kanya. Ayun lang po. Okay po, mayroon pa po ba mga kapatid? Kung wala na po, ganito na lang po ang gagawin natin. Yung request ko pong panalangin, kayo po ang manalangin. Yung panalangin nyo po, ako po ang mananalangin kung sino po sa atin. Ano ho? Ang mangyayari po sa atin, 1 by 1 na lang po yata tayo.
No po, individual na lang po tayo. Tayo po ay lumuhod sa harapan ng ating Panginoong Diyos at ipanalangin po natin ang ating mga kahilingan. Hello. You are my strength when I am weak. You are tasty, sure that I see. You are my all in all. Seeking you as a
taking my sin, my cross, my shame. Rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Maraming salamat po sa awit na nagpapaalala sa atin mga kapatid na kailangan lagi po nating itataas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya po ang ating tagapagbigay ng ating mga pangangailangan at siyang nagbibigay sa atin ng patuloy na buhay sa atin araw-araw. Magandang gabi po and happy midweek po sa inyong lahat. Ipagpaumanhin po ninyo mga kapatid na hindi po ako nakasama sa ating pong Sabbath worship nung nakaraang August 2. Kaya akin pong inilipat ang schedule ngayon pong darating na August 23. Ayan, so sa August 23 po ako narito sa inyong iglesia. Dahil nung August 2 po, kami po ay naroon sa Bali, Indonesia. Dahil kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na maging representative ng ating pong misyon para umattend po ng Bible Conference, ng convention na ang focus po ngayon ay Back to the Altar. Kasi meron po tayong initiative ngayon, ang General Conference, na lahat po ng ating mga pamilya, bawat isang miyembro ng iglesia, maging ng ating iglesia ay makita po natin yung halaga ng pagsamba. Hindi lang sa ating personal na buhay, kundi maging sa ating pamilya at sa ating pong iglesia. Kaya yan po yung focus ng aming Bible Conference at marami po kaming napakinabangan na mga aral, katulad po ng mga doktrinang pinagtatalunan tungkol sa new moon. So pinag-aralan po namin doon yung lunar moon na ngayon ay palasak na itinuturo ng ibang mga mananampalatayang Adventista. Diniscuss din po namin doon yung Trinity, yung mga naniniwala na hindi naniniwala sa Trinity at hindi naniniwala sa Holy Spirit. So diniscuss din po namin doon and very very productive po yung aming mga discussion kasi yung mga pastor, mga theologian at magagaling din po yung aming mga resource person. Ayan. At natutuwa po ako na sa loob lang po ng ilang araw, kami po ay inabot doon ng parang mga almost 1 week, ay naging milyonaryo po ako. Okay? 1 week millionaire. Kasi doon lang po ako nakahawak ng pera na paglabas namin sa airport, ay may dala-dalaw na po kaming 2 milyon. 2.4 million rupees. Ayan. Kaya na-equivalent lang po yun sa 8,000 pesos actually, mga kapatid. No? Kaya pagka dun ho kayo namili, parang nakakatakot mamili.
Kasi ang pinakamababa po doon na bilihin ay yung bote ng mineral water na ganyang kalaki na ang presyo ay 20,000, mga kapatid. Oo. Magugulat po kayo, 20,000. Yan. Kaya ang akin lang pong nabili na souvenir doon ay yung batik na ang halaga naman ay 115,000, mga kapatid, ang halaga. Kaya nakakalula. Pero pag yun po ay kinumbert natin sa peso, halos pareho lang din yung halaga niya. At doon makikita po ninyo, mga kapatid, napakaraming temple. Kasi ang Bali, Indonesia po ay kalahati ay mga Buddhist and Hindus. Meron pong mga kalahati ay mga Muslim, Islam. Kaya makikita po ninyo doon ang dalawang mahalagang mga religion. Ang Kristyanismo po doon, yung mga Christians na tinatawag nila, ay napaka-limited, mga kapatid. Sa buong probinsya po ng Bali, Indonesia, sa buong isla, dalawa lang po ang church ng Adventist. Yung International Church at saka po yung church na talagang puro mga Balinese na mga nahikayat na Adventist from Buddhism at saka Islam na nahikayat. Sila po yung mga member dun sa Balinese Church, mga kapatid. Kaya napakalaki po ng challenge ng evangelism sa Bali, Indonesia. At doon, mga kapatid, makikita po ninyo na bawat lugar na pupuntahan mo ay merong mga temple. Kasi ang mga bahay po doon ay may mga kanya-kanya silang temple ng kanilang mga gods, mga Diyos nila na andun sa loob ng kanilang mga bakuran. Kaya bawat bahay po doon ay may makikita kayo na mga altar, may makikita po kayo na mga rebulto sa loob ng kanilang mga bahay, sa loob ng kanilang mga bakuran. At doon, mga kapatid, isa sa pinakamatinding araw-araw na ginagawa nila, pag meron po silang mga gustong idalangin sa Panginoon o sa kanilang Diyos, sa kay Buddha, ay nag-aalay po sila ng kahit doon sa kalsada, sa tapat ng bahay nila o sa tapat ng gate nila, naggagawa po sila ng isang maliit na parang altar. Tapos nilalagyan po nila doon ng bulaklak, nilalagyan nila ng incense, nilalagyan nila ng kandila, nilalagyan nila ng prutas. Pagkatapos yun po ay iniiwan nila sa labas ng kanilang bakuran, sa tabi ng highway. Iniiwan po nila doon na umuusok-usok yun, mga kapatid. Kaya makikita nyo, sa Bali, Indonesia, napakadumi ng paligid kasi yun yung ginagawa nila. Kasi pag natuyo yun, tinangay ng hangin, kalat sa kalsada. Kaya ganun po kadumi. Pero yun, ginagawa nila yun, mga kapatid, para ma-please nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Ano po? At yun ang isa sa bagay na gusto kong tignan natin, mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayong gabi. Na pagdating sa kaligtasan na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin, minsan tayo po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi natin ini-expect na ito ay taliwas sa ating pagkaunawa tungkol sa kaligtasan na binibigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. One of the proving experience o questions, mga kapatid, that the Christian frustrated is what? For many years is the question of how the will operation. Okay. Nung kayo po, mga kapatid, ay nabinyagan at narinig nyo ang katotohanan at kayo po ay tumanggap ng bautismo. Pagkatapos po ninyo na mabautismuhan, ano po ang dapat na maging buhay ng isang taong tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Una, iniisip natin, mga kapatid, na dapat ang ating isip, ang ating kaisipan ay dapat buong iaalay natin sa ating Panginoon. Meaning to say, mga kapatid, na tayo ay kinakailangang masumpungan ng pagbabago. Kung tayo ay tumatanggap sa Panginoon at ang Panginoon ang siyang magiging Panginoon ng buhay natin, dapat ang pagbabago sa buhay natin ay makikita agad-agad o kaya naman ay unti-unti na ang buhay natin ay nababago ng nababago.
Subalit, ang problema mga kapatid, meron pong mga Kristiyano o merong mga Adventist na pagkatapos po nilang tanggapin ng Panginoon at nakilala nila ang ating Panginoon at nakita nila at narinig nila ang katotohanan at tinanggap nila ito mga kapatid, hindi po sila nagtatagal sa kanilang pananampalataya. At ito po ang ating dilema sa ating iglesia, na napakarami po nating nabibinyagan pero marami din po ang nawawala at hindi nagtatagal sa loob ng ating iglesia. Well, sabi nila, ang pinakapangunahing dahilan ay dahil sa relationship. Pero higit sa lahat mga kapatid, hindi lang yung pakikipagrelasyon natin sa loob ng iglesia ang merong malaking problema, kundi ang ating pagkaunawa sa kaligtasan at sa pagtanggap natin sa ating mahal na Panginoon. Na marami ang mga nadi-discourage is because pagkatapos na sila po ay mabautismuhan, parang ang feeling nila ay parang hindi nababago yung buhay nila. Kumbaga, walang nagiging pagbabago sa buhay nila sa kabila ng kanilang pagsisikap na baguhin ang kanilang buhay, pero hindi nila ito mabago-bago. At ang resulta, mga kapatid, ang feeling na lang nila, ang pakiramdam nila, mas maganda pa, bumalik na lang ako sa dati. So kaya may mga kapatid tayo na after baptism, after acceptance sa Panginoon, madali silang nawawala sa pananampalataya. Lalo na kung makakasumpong sila ng mga bagay na hindi maganda sa loob ng iglesia at makikitaan tayo ng mga bagay na kinatitisuran sa ating mga buhay. At yun po ay magdudugtong at magdadagdag pa sa kanilang kaisipan ng pag-alis sa ating iglesia. At marami sa mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, ang nadi-discourage at madaling sumuko sa kanilang struggle sa buhay. Tandaan natin mga kapatid, mula nang tanggapin natin ang ating Panginoon, kahit nung natin siya tinatanggap, nag-i-struggle na tayo. Nakikipaglaban na tayo. Sino ang pinaka-number 1 kalaban natin, mga kapatid? Yung sarili natin. Yes, that's true. And every day, nag-i-struggle tayo sa pakikipaglaban natin sa sarili natin. At sa ating pakikilaban sa sarili natin, lagi tayong nakapokus saan? Sa ating pag-uugali. Kaya pagka yung ugali natin ay nakita nating hindi maganda, nadi-discourage tayo. Pag nakagawa tayo ng isang bagay na kasalanan o isang bagay na masama, nadi-discourage tayo. Na para bang hindi dapat ito ang makita sa akin. Totoo naman, kung talagang ang Panginoon ay nasa ating mga buhay. Kaya ang nangyayari, we are fighting in a wrong fight. Nakikipaglaban tayo mga kapatid sa maling pakikipaglaban kasi ang focus ng ating pakikipaglaban ay naroon sa kasalanang ginagawa natin at sa kaaway natin na si Satanas. Doon tayo nakapokus sa Kanya. At marami sa atin mga kapatid, hindi nagsasucess sa pakikipaglabang ito. Alam po ninyo kung bakit? Dahil mga kapatid, ang pakikipaglaban sa kasalanan ay hindi po natin pakikipaglaban. Ang paglaban sa kasalanan at kay Satanas ay laban ng Diyos, mga kapatid. Dahil kung tayo ang makikipaglaban sa kasalanan na ating nagagawa araw-araw, lagi tayong matatalo. Lalo na kapag ang buhay natin, mga kapatid, ay malayong-malayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, kung wala ako sa inyo, wala kayong magagawa. Napakalinaw po nun. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag lagi pala tayong nakapokus sa mga kasalanang ginagawa natin at ito yung pinaglalabanan natin, lagi tayong matatalo. Bakit, mga kapatid? Kasi likas sa atin ang pagiging makasalanan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, bakit kung alin yung ayaw kong gawin, ay siya kong nagagawa? Bakit yung bagay na gusto kong gawin, na mabuti ay hindi ko nagagawa? Ayan. At yon ang ating pakikipaglaban, mga kapatid, sa sarili natin. Mga kapatid, kailan po kayo huling naging matagumpay sa inyong pakikipaglaban sa sarili nyo? Lalo na sa ating mga pagkakamali, kasalanan.
Hindi tayo nananalo, kundi bagkus madalas ito ang nagbibigay sa atin ng ng discouragement. Ng discouragement. Para hindi tayo magpatuloy saan? Sa ating buhay Kristiyano at buhay paglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, we are all born sinner. Nobody, sabi ng Biblia ni Apostol Pablo, walang sino man sa atin ang pwedeng magsasabi na wala siyang kasalanan. Nobody. Lahat po tayo nagkakasala. Kaya nga laging bukang bibig natin yung nobody's perfect. At totoo naman yun, mga kapatid. Wala hong perpekto. Lahat po tayo ay nagkakasala. Alam nyo kung bakit? Dahil ipinanganak tayo sa mundong ito na tinataglay natin ang pagiging isang dugong makasalanan. Mula sa ating unang mga magulang na sila Eva at si Adan na unang nag-commit ng kasalanan. At ang sumpa ng kasalanan, mula sa kanilang lahi, ang lahat ng lalabas sa kanila, lahat ay makasalanan. At yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, na wala sa atin, hindi pwedeng magsasabi na wala siyang kasalanan. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung pakiramdam nyo sa sarili nyo, wala kayong kasalanan, therefore, hindi nyo kailangan magsimba. Okay? Hindi nyo kailangan nagpabinyag nung kayo tumanggap sa Panginoon kasi wala naman kayong kasalanan eh. Anong pangangailangan nyo sa Panginoong Hesus para kayo ay maligtas kung ang feeling nyo naman wala kayong kasalanan? At kung minsan yung feeling na yan ang nagdadala sa atin para maging judgmental tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Tandaan natin mga kapatid na bawat isa sa atin may kanya-kanyang kahinaan. Kaya bawat isa sa atin may kanya-kanyang struggle. May kanya-kanya tayong pakikipaglaban. Yung kahinaan ko hindi pwedeng maging kahinaan nyo. Yung pakikipaglaban ko sa sarili ko, hindi pwedeng maging pakikipaglaban ni Brother Ronnie Ranes. Hindi po. Kanya-kanya tayo ng kahinaan. At ang pakikipaglaban, mga kapatid, ay kanya-kanya rin. Ang tanong, bakit hindi tayo nananalo sa labanang ito? Because we are fighting in a wrong fight. At yung sinasabi sa atin na maling pakikipaglaban ay yung nakikipaglaban tayo na nakapokus tayo sa ating mga kamalian, sa ating mga kahinaan at sa kaaway ng Diyos na si Satanas, na kaya madalas hindi tayo nagiging matagumpay. Naalala nyo po ba, ewan ko kung naalala nyo na naikwento ko na rin po dito yung tungkol sa isang kwentong barbero na may aral naman tungkol dun sa magkaibigang si Alakdan at saka si Palaka. Narinig nyo na ba yung kwento na yon? Mga kapatid? Na nagpapakita sa atin kung ano yung nature ng tao. Alam nyo, isang araw, nagkita yung magkaibigan sa isang ilog at gusto ni Scorpio na tumawid sa kabilang ilog. Ang problema, hindi niya nature yung lumangoy. Kasi ang Scorpio nabubuhay saan? Sa disyerto, sa walang tubig. Kaya nung nakita niya si Palaka, alam niya na si Palaka ay magaling lumangoy kasi doon siya nabubuhay sa tubig. So ang ginawa niya, nilapitan niya ngayon yung kanyang kaibigan at nag-request siya. Sabi niya, kaibigang Palaka, meron ako sanang i-request sa'yo, baka pwedeng mapagbigyan mo ko. Sabi niya, ano yon? Pwede mo ba akong isakay sa likod mo at ilangoy mo ko, pagtawid mo doon, isabay mo ko para makatawid din ako sa kabila. Sabi ngayon ni Scorpion, sabi niya, nag-isip siya. Ano Palaka? Sabi niya, parang hindi po pwede. Kasi alam ko yung nature mo, kilala kita eh. Nanunuklaw ka eh. Paano kung isakay kita dito, pagkatapos tuklawin mo ko, edi pareho tayong mamamatay. Sabi ngayon ni Scorpion, bakit naman kita tutuklawin? Ayoko rin namang mamatay. Ayoko rin mamatay. So kung sinasabi mo na pag tinuklaw kita, mamamatay tayo pareho, ayoko kaya. Sabi ni Palaka, oo nga no. Sabi nung Prag, oo nga. O sige, so parang nakumbinsi siya. Sige, sabi niya, sakay ka. So habang nakasakay siya dun sa likod ng Prag, ng Palaka, lumalangoy siya dun sa ilog. Ito naman si Scorpion, habang nasa likod ni Palaka, takam na takam siya dun sa batok. Tabatok ni Palaka. Parang sabi niya, sarap naman tuklawin nito, lapad-lapad ng batok. Di ba? Ngayon, bago pa sila nakarating doon sa kabilang ibayo, hindi na napigilan ni Scorpio, talagang tinuklaw niya si Palaka.
nung maramdaman ni Palaka na merong masakit sa kanyang batok, sabi niya kaagad, bakit mo ko tinuklaw? Sabi mo, hindi mo ko tutuklawin. Ang sabi ni Scorpion, kaibigang Palaka, patawarin mo ako, hindi ko na talaga napigil ang sarili ko. Kaya sabi ni Palaka, ang mangyayari sa atin ngayon, pareho tayong mamamatay. And they died happily ever after. Di ba? Yung kwento, di ba? Namatay sila, pareho. Alam nyo mga kapatid, anong aral dito? Katulad tayo ni Scorpion, araw-araw nag-i-struggle tayo. Takam na takam tayo kung minsan sa mga bagay na hindi natin dapat ginagawa, lalo na yung mga kasalanan. At madalas, mga kapatid, hindi tayo nagiging matagumpay dito. Bakit? Kasi lagi tayong nakapokus doon. Kasi bakit? Masarap doon maganda ron. Panatag tayo ron, mga kapatid. Pero ang hindi natin alam, mga kapatid, kahit na tayo ay nasa Panginoon na, unti-unti tayong lumalayo sa Panginoon. Dahil sa hindi natin pagiging matagumpay because we are fighting in a wrong fight. So what is fighting in a right fight, mga kapatid? Ano ang dapat natin gawin? Ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Philippians chapter 2 verse 12 and 13. Kaya nga mga mahal kong kaibigan, since lagi ninyo naman akong sinusunod, nung kasama ko kayo, sana masundin ninyo ako ngayon. Wala ako dyan. Magsikap kayo ng may takot at respeto sa Diyos para makumpleto ang kaligtasan ninyo. Kasi ang Diyos ang kumikilos sa mga buhay ninyo para maging willing kayong sumunod at gawin ang gusto niyang mangyari. So ano ang sabi ni Apostol Pablo? Paano daw tayo makikipaglaban ng tamang pakikipaglaban? Ang sabi rito, mga kapatid ng aklat ng Pilipos, ang Diyos ang kumikilos sa buhay nyo. So, ibig sabihin, ano lang ang dapat nating gawin? Ang dapat nating gawin, mga kapatid, isuko natin ang lahat-lahat sa buhay natin sa Panginoon at panatilihin nating tayo ay laging nakadugtong sa ating Panginoon sapagkat Siya ang makikipaglaban para sa atin. At ginawa na niya yan sa krus, mga kapatid. Inalay na niya yung kanyang buhay at yung kanyang dugo para ipakita sa atin na kung wala siya, wala tayong magagawa. Pero pag ang Panginoon ay nasa atin, ang sabi ni Pablo, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. So ano ang dapat nating gawin sa pakikipaglaban natin? Ang dapat nating gawin, ipagkaloob natin ang ating mga sarili, ang ating isip, ang ating buhay, ang lahat-lahat sa atin, ibigay natin sa Panginoon. And He will be the one fighting for us. At kapag Siya ang nakipaglaban sa atin, I assure you, magiging matagumpay tayo sa pakikipaglaban natin sa ating sarili araw-araw. Dahil, ang sabi nga dito, ang Panginoon ang gagawa sa ating mga buhay sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Kasi wala tayong kapangyarihan. Wala tayong kapangyarihan na maging matagumpay sa bagay na ito. Di ba? Paano tayo magtatagumpay? Minsan ang buhay natin, araw ng Sabado. Pupunta na lang sa simbahan, araw ng Sabado. Di ba? Pag nagkaroon ng problema sa bahay, magkakainitan pa ng ulo bago pa makarating sa simbahan. Tama, mali? Tama, mali? Tama, lalo na kung meron tayong mga anak na maliliit. Di ba? Yung paggising-gising mo lang, yung pag-ano-ano mo lang sa bago ka pa makarating sa simbahan, mainit na yung ulo mo. O, di ba? Bakit hindi tayo magiging matagumpay sa ganung paraan? Bakit lagi tayong natatalo sa ganung paraan, mga kapatid? Kasi hindi natin lubos na ipinagkakatiwala yung sarili natin sa Panginoon. Ako, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi po ako exempted dyan. Kahit na ako po ay pastor, minsan natutukso tayo Yung mga tukso, nandiyan palagi yan Alam nyo, si Satanas, hindi yan pupunta sa atin, kakatok. Hey, andito ako ngayon, tutuksuhin kita ngayong araw na to. Walang ganon. Bakit? Kasi hindi tayo maniniwala dun Sasabihin lang natin kay Satanas, wala yan. Sasara lang natin yung pintuan, tapos na. Pero si Satanas, matindi, matalino. Kaya ang tao, dinadaya ni Satanas
sa pamamagitan ng ano po, ng kanyang kahinaan. Doon niya tayo tinitira, mga kapatid. Kaya yung kahinaan natin na to, pagka hindi natin na-handle ng maayos yan, mga kapatid, yan po ang magiging dahilan ng paggawa natin ng kasalanan. Yan po ang magiging dahilan para hindi tayo maging matagumpay. But, the good news is, kapag ang Panginoon ay nasa atin, mga kapatid, na alam natin na siya ang nakikipaglaban sa atin, matukso man tayo o makagawa man tayo ng kasalanan, mga kapatid, yung kaligtasang pinagkakaloob ng Panginoon na sa atin, since ibinigay natin ang sarili natin sa Kanya, mga kapatid, magpapatuloy yon. You know why? Dahil siya ang Diyos na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yun po ang good news. Yun ang good news. Kaya ang dapat lang natin gawin ngayon, mga kapatid, all that we can do, mga kapatid, is ipasakop natin araw-araw, bawat minuto, bawat oras ng buhay natin, ipasakop natin palagi sa ating Panginoon. At makikita nyo, ang buhay natin ay unti-unting magiging karapat-dapat sa kanyang harapan sa kabila po ng ating pagiging makasalanan. So mga kapatid, hindi pa po natin alam kung kailan talaga ang pagdating ng ating Panginoon, but ang paligid natin ay nagsasabi sa atin, mga kapatid, na ang mga tanda ay natutupad ng lahat. Ibig sabihin, malapit na ang ating redemption. Malapit na ang pagkatubos ng bawat isa sa atin. Pero, habang hinihintay natin yung redemption na yon, kinakailangan, mga kapatid, sikapin natin sa ating sarili na sa bawat araw ng buhay natin, ay tayo po ay laging nasa panig ng Diyos. Tayo po ay laging magiging mananagumpay sa ating pakikipaglaban sa ating sarili at sa kaaway ng Diyos na si Satanas, na ito'y mangyayari lang kapag tayo, mga kapatid, ay nagbigay o naibigay natin ng lubusan ng ating mga sarili sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos sa gabing ito. For our closing song, let all stand and sing, We Gather Together. We gather together to ask the Lord's blessing. He chastens and guides, since His will to make known the wicked oppressing. Now cease from distressing, sing praises to His name. He forgets not His own. Beside us to guide us, our God, with us joining, ordaining mental in His kingdom divine. So from the beginning, the fight we were winning. Thou, Lord, was on our side. All glory be thine. We all go extolling the leader triumphant, and pray that Thou still our defender and near. But Thy congregation escape tribulation. Thy name be ever praised, O Lord, make us free. Mapagpala po naming Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat po sa inyong presensya sa aming pong pag-aaral at pagsamba ngayong gabi at sa inyo pong pagsagot sa aming mga panalangin sa gabing ito. Nanawa ang inyong kalooban, ang siyang masunod at ang bawat isa sa amin ay patuloy na makatanggap ng mga pagpapalang mula sa inyo na siyang aming Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng pag-asa
sa kabila po ng aming pagiging makasalanan. Ang inyo po nawang bendisyon at patuloy na pag-iingat ang siyang igawad po ninyo sa bawat isa sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen.